Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, dating Pangulong Rodrigo Duterte malabong makakuha ng pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong Crimes Against Humanity ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel sa ICC. Ano nga ba ang kasong Crimes Against Humanity at gaano ito kabigat? Alamin! Ina ng isa sa mga biktima ng EJK, iginiit na maswerte si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nabigyan ng due process, bagay na hindi na ipagkaloob sa kanilang mga anak sa kasagsagaan ng war on drugs. Bukod kay Mary Grace Piatos, mga kakaiba pang apelyido tulad ng Kamote, Mango at Dodong na tumanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President na bisto sa Kamara. At subsistence allowance ng mga sundalo, dinoble ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una po sa ating mga balita, malabong makalaya pansamantala mula sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang gumugulong ang paglilitis sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel sa ICC, unang dahilan ay ang tindi ng kasong kanyang kinakaharap. Pinangangambahan din anyang takasan ito ang kanyang kaso, batay na rin sa kanyang mga dating pahayag na humihikayat sa publiko na huwag sundin ang ICC. Posible din makipag-ugnayan siya sa mga testigo laban sa kanya kapag pansamantala siyang pinalaya. Ayon pa kay Conti, kinukonsidera din ng ICC ang epekto ng pagkulong o kaya ay pansamantalang pagpapalaya kay Duterte para matiyak ang kaayusan at kapayapaan. Para mas maging malinaw sa atin ang kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at ang proseso nito, makakausap natin sa linya ng telepono si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Magandang gabi po, Justice Carpio. Si Sheila Salaysay po ito ng PTV Balitang Pambansa. Justice Carpio? Babalikan natin maya-maya si Justice Carpio. Samantala, kumpiyansa ang Administrasyong Marcos Jr. na hindi maapektuhan ang mga nais magnegosyo sa bansa na mga isyu sa pagkakaaresto kay Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Yan ang Balitang Pambansa ni Clazel Pardlia ng PTV Manila. Tiwala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang epekto sa mga nais mamuhunan at magnegosyo sa bansa ang nangyayaring ingay sa politika. Kasunod ito ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court dahil sa kanyang brutal na laban kontra droga at extrajudicial killings. Hindi po naaalarma ang administrasyon patungkol po sa investors dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang mga leader ay sumusunod sa batas. Hindi po nagkakanlong ng mga tao na involved po lalong-lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng mga foreign investors. Kamakailan lamang, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghayag na nasa 187 investment project na katumbas ng higit 4 na trilyong piso ang nasertipikahan ng Bureau of Investments. Inaasahang magbibigay ito ng malinis na kuryente, mas mura at mas abot kayang bilihin at magbubunga rin ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. Positibo ang pamahalaan, nabubuti ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas. Ito ang kabuang halaga ng produkto at serbisyo sa bansa na batayan ng masiglang ekonomiya. Nakaraang taon, naitala ang kabuang 5.6% na GDP. Hindi po kasi dapat nating isipin yung negatibo eh. Dapat lagi tayo mag-move forward para sa positive na mangyayari sa Pilipinas.
Kasabay ng pagsisikap na mapasiglang ekonomiya, puspusan ang pamahalaan na mabigyan ng disenteng trabaho at maayos na mapagkakakitaan ng ating mga kababayan. 70 job fair ang ikakasa ngayong buwan ng Marso. Sa Metro Manila, mahigit 10 job fairs pa ang nakatakda sa mga darating na araw. Sinisikap ng gobyerno na makapagbigay ng mas maraming trabaho para matulungan ang mga maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Makikita sa website at social media accounts ng DOLE ang schedule ng job fair. Kalezal Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Balikan natin si Justice Carpio para ipaliwanag kung ano ang crimes against humanity. Magandang gabi po, Justice Carpio. Yes, good evening, magandang gabi. Yes, Justice, una po sa lahat, sa inyong pananaw, nasunod po ba ang lahat ng legal na proseso sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, based on Republic Act 9851, the Philippine government can surrender Duterte to the ICC. Dahil na-terminate na yung membership natin sa Rome Statute, so ang mag-a-apply na ngayon yung Republic Act 9851, which authorizes the government to turn over anyone who has a pending case before the ICC. So they followed the law, no? That is the law. Yung requirement naman sa Rome Statute na before you turn over dapat dalahin sa local court, hindi na mag-a-apply yun dahil si Duterte mismo, tinerminate niya yung membership natin in 2019. Ngayon, 2025, ang nag-a-apply yung Republic Act 9851. Okay. Yes po, ngayon po, pwede na po ba mag-bail ang dating Pangulo sa kaso niya against crime against humanity? Well, doon sa ang allowed lang sa ICC yung temporary relief or pwede ka bigyan ng release pero you have to stay within the Hague, no? Hindi ka pwede lumabas ng bansa ng Netherlands. But that is very rare. In fact, wala pang nabigyan ng ganyan Wala pang nabigyan ng temporary release while the case was going on. Lalo pa pag hindi ka, may nabigyan pero nag-surrender siya voluntarily. Lahat na dinala sa The Hague na hindi nag-voluntary surrender, hindi binigyan ng temporary release. Si Duterte, hindi naman siya voluntary pumunta sa The Hague. So he will fall under that rule na hindi ka pwede bigyan ng temporary release. Justice, nabanggit po ni dating Executive Secretary Medaldea sa ICC na kinidnap daw si former President Rodrigo Duterte. Ano pong masasabi niyo rito? Well, yun nga, may batas na nagsasabi sa atin, Philippine Law, Section 17 of Republic Act 9851, the government has the option to surrender. Sinurrender nila. So that has authority of law. May batas na allowing them to surrender. Of course, yung tao na sinusurrender will not agree, but that will not stop the government from exercising its authority under the law because the law says the government can surrender. Justice, marami ang naghahayag ng halos inciting to sedition at hinihikayat ang militar at polis na mag-withdraw ng support sa Commander-in-Chief. Pwede ba silang kasuhan ng inciting to sedition? Hindi. Yung inciting to sedition, dapat yung salita mo, your speech, will immediately cause the listener to resort to lawless violence. Wala namang ganyan Kahit na anong sinasabi, hindi naman naapektuhan yung audience. Kaagad. It has to be immediate effect on the audience.
I see. Ngayon po, covered na sila dating Pangulong Duterte, Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayalde sa Republic Act 1951 o Philippine Act on Crimes Against International Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yes, yung ginamit against Duterte, pwede rin gamitin against the others, no? Pwede rin gamitin dahil yung batas na yon, Republic Act 1951, applies also to the rest of those who may be issued warrants of arrest by the ICC. At panghuli na lamang po, may pahayag po si dating Secretary Harry Roque na mag-a-apply siya ng asylum sa the Netherlands. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, that is his prerogative to apply for asylum. Nasa kanya yan, no? It's up to the authorities of the Netherlands to grant or not to grant, no? So, nasa kanya yan. That is his right to apply, but of course, it's up to the Netherlands government whether to grant it or not. All right, maraming salamat po sa pagkakataon, retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Samantala, ginuturing ng ilang kaanak ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killings na maswerte si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nabigyan ito ng due process. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila. Sana ho ay ibigay sa dating Pangulo yung karapatan niya, na karapatan ng bawat tao. Lahat ng karapatan na itinatadhana ng batas ay dapat na ibigay sa ating dating Pangulo. Pinapasal namin na sa gitna na po ng paghihirap ng kalooban namin dahil ang mga mahal namin sa buhay. Kinitil ang buhay ni nanay, walang kalaban-laban. Wala kami nagawa kahit nakikita po namin. Pero mabait po ang Diyos. Ilan lamang ito sa mga saloobin ng mga mahal sa buhay na naulila ng mga naging biktima umano ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyong Duterte. Habang nananawagan pa rin ang ilang magulang sa pamahalaan na manindigan sa kung ano ang tama para maibigay ang katarungan sa mga namatay sa madugong war on drugs. Anila, maswerte nga daw at dumadaan ang dating Pangulo sa tamang proseso kung saan sa ganitong paraan ay masasagot nito ang mga paratang laban sa kanya, hindi tulad ng mga naging biktima na basta pinatay na lang na walang kalaban-laban. Napaka-buenas pa rin po ni dating Pangulong Duterte na lahat ng karapatan niya ay kanyang magagamit. Samantalang yung mga naging biktima ng war on drugs niya ay patay po agad, wala pong due process, walang karapatang pagtao. Umaasa ang karamihan sa mga magulang at kaanak ng mga biktima ng EJK na makakamit ang inaasam na hustisya at mapanagot ang responsable sa libo-libong buhay na kinitil kasabay ng laban sa droga ng Administrasyong Duterte. Mula sa People's Television Network, Gavin Villegas para sa Balitang Pambansa. Tungkol pa rin po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, makakausap naman natin sa linya ng telepono si Father Ranhilio Aquino, Dean ng San Beda Graduate School of Law. Magandang gabi po, Father Aquino. Si Joshua Garcia po ito ng PTV Balitang Pambansa. Hi, good evening, Josh. Good evening. Yes, Father, ano pong reaksyon natin sa sinasabi nilang legally flawed ang pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, everybody's entitled to his opinion, but I don't think there is any reason to say that. Much besides, alam mo kung talagang legally flawed ang pag-aresto sa kanya, pinagbigyan sana ng Korte Suprema ang kanilang hiniling na TRO and writ of preliminary injunction, because the Supreme Court knew very well that the former president was on the verge of being transported to The Hague. So kung talagang kumbinsido ang Korte Suprema na mali o may kamalian sa kanyang pag-aaresto, they would have granted a temporary restraining order, which they did not do. In fact, they denied it because they said that the petitioners failed to prove that there was any right that was violated, that was in need of immediate protection. At yung mga nabanggit po na pangalan na susunod na maaaring bigyan ng warrant of arrest ng ICC, maliban po doon,
Paano po yung mga pulis na sangkot sa umano'y pagpatay sa war on drugs? Posible din po ba mapatawag ng ICC? Nagdedepende yan sa prosecutor, pero ayon sa nakikita natin at sa mga nakaraang kaso na dumaan sa ICC, matinding pagsisiyasat ang ginawa ng prosecutor, kaya hindi niya pwedeng pagsabay-sabayin ang mga akusado, lalo na kung marami sila. So, ang nakikita ko dyan ay uunahin nila yung mga malalaking tao, yung mga nagpasimuno sa war on drugs na yan. Pero kung kayo po ang tatanungin, Father, sa kasong crimes against humanity, maaari pa bang mag-bail o magpiyansa ang dating Pangulo? Ayon sa rules of procedure and evidence ng International Criminal Court, pwede siyang humingi ng provisional liberty, no? So he can ask for that to be released pending trial. Pero that all depends on the pre-trial chamber. And we have been told by some people who are more familiar with the operations of the court na sa crimes against humanity, pambihirang pinagbibigyan ang temporary liberty. You know, let's not forget that the jurisdiction of the International Criminal Court covers the most serious crimes. Kaya nga tinatag yung hukuman na yan kasi yung mga eksperto sa international law ay napag-alaman nila o napagtanto nila na hindi sapat ang sistema ng katarungan ng mga bawat bansa to deal with such serious crimes. It's not that they distrust domestic judicial systems, pero gusto nilang ipakita sa buong mundo kung gaanong kabigat ang mga krimen na yan. And Father, sa ngayon po, marami na ang kung ano-ano ang pinopost sa social media. Ang iba tila sedition na o gusto na magsimula ng gulo. Ano po may papayo nyo sa pamahalaan? Paano ito aaksyonan? Alam niyo, there are two things going on. Number one, may mga aksyon na pending sa harap ng Supreme Court natin. Let us trust the wisdom of the justices of the Supreme Court. And number two, ang daming pagkakataon na binibigay ng ICC, International Criminal Court, sa dating Pangulo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya nga, if you observe, from the initial hearing, the confirmation hearing will take place only late September. Kung tinatanong kung bakit ganyang katagal, that's to give him enough time to prepare his defense and also to give the prosecutor enough time to prepare. And I want to repeat this, no? Kung nakikita ng pre-trial chamber na walang sapat na batayan upang iurong ang kaso, the pre-trial chamber will dismiss the case and will not allow it to go to trial. Father, maiba po tayo. Maaari ba na hindi ibigay ng Senado si Senator Bato de la Rosa sakaling ipaaresto na rin siya? At hanggang kailan siya pwede sa Senado? Pwede dahil running for re-election. The provision of Article 6 is that a member of Congress is immune from arrest only while a session is going on and when the crime is punishable by not more than 6 years. So kung nahihigit ng 6 years ang parusa and crimes against humanity under Republic Act 9851 are punishable by more than 6 years, the Senate cannot protect him from arrest. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Father Ranhilio Aquino, Dean ng San Beda Graduate School of Law. Mas pinaigting ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang kanilang kampanya para itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa cyber threat ng bansa. Sa panayam kay CICC Undersecretary at Executive Director Alexander Ramos sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, hinikayat niya ang publiko na i-report sa pamahalaan ang anumang insidente ng cybercrime gaya ng online scams at deepfakes, lalo na ngayong nalalapit na ang hatol ng Bayan 2025. Dapat din aniyang maging mapanuri sa mga nakakausap o natatanggap na mensahe, lalo na kapag may kasamang online links na pwedeng scam. Patuloy rin ang kolaborasyon ng CICC sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mas mapaigting pa ang kanilang mga programa laban sa cyber threat.
We are in the middle of finalizing our working relations with the frontline agencies such as the National Police, the military, and other stakeholders, how to curtail the paglaganap ng ating mga deepfakes para maayos nating ma-address ito at yung mga kababayan natin, mga budante, ay makorek ang kanilang impression dun sa mga negative, mga deepfakes na nagpo-promote mga negativity sa nararating na halala natin. Samantala, dinoble ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang subsistence allowance ng mga sundalo. Yan ang balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Bilang pagkilala sa sandatahang lakas ng Pilipinas na nagtataguyod ng kapayapaan sa bansa, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 84 na nag-aaproba ng pagtaas ng subsistence allowance ng lahat ng opisyal at enlisted personnel ng AFP. Ibig sabihin, mula sa dating 150 pesos na daily allowance ng mga sundalo para sa pagkain at iba pang gastusin, tumaas na ito sa 350 pesos. Katumbas yan ng 133% na pagtaas. Suma total, nasa 10,500 na ang matatanggap ng isang sundalo kada buwan. Sakop ng increase na ito ang mga trainee at probationary second lieutenants at NC na kasalukuyang sumasailalim sa training. Gayon din ang citizen military training cadets at reservists. Nakasaad sa naturang kautusan na marapat lamang nataasan ang subsistence allowance ng AFP para sa kanilang kapakanan at bilang pagkilala na rin sa kanilang sakripisyo at pagtsatsaga sa pagtatanggol at pagsusulong ng soberanya at territorial integrity ng Pilipinas. Batay pa sa EO, hindi na kasi sapat ang kasalukuyang halaga ng subsistence allowance para sa isang aktibong sundalo. 2015 pa nang huling ma-adjust ang allowance na ito ng AFP. Huhugutin naman ang pondo rito mula sa appropriations para sa AFP sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at iba pang matutukoy na sources ng Department of Budget and Management. At para mas maitaguyod pa ang kapayapaan, pinangunahan naman ng Pangulo ang oath-taking ng Local Amnesty Board Eastern Visayas kung saan binigyang diin niya ang suporta ng pamahalaan sa pagtataguyod ng peace process. You have been asking me to form this board for quite a while, and that's finally happened, and I know that you are waiting to work very well and very hard to make sure that this peace process that we have embarked upon will continue, and now we are no longer just talking about it at a very high level. We are now actually putting it on, making it work on the ground. Ipinunto pa ng Pangulo na dapat magkaisa para tugunan ng magkakaibang ideolohiya at paniniwala para mas maisulong ang kapayapaan. Malaking bagay din anya ang Amnesty Board para mahikayat ang mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. The prospect now that we have the Amnesty Board here, then there is now a mechanism that is in place for us to bring back into the fold of the law, into society, those who have opposed the state for a while, for a good long while, and to the point of adopting the principles of armed struggle. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Inihain ng Office of the Solicitor General ang posisyon at mosyon nito ngayong araw na hindi kakatawanin ng kanilang opisina ang mga opisyal ng gobyerno na respondents sa writ of habeas corpus petitions ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Veronica Duterte. Naninindigan ng tanggapan na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas kaya hindi nito magagampanan ang kanilang tungkulin na ipagtanggol ang respondent sa korte. Samantala, kinumpirma na rin ng Korte Suprema na natanggap na nila ang manifestations for recusal mula sa Office of the Solicitor General ngayong araw ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting. Malaking tulong sa mga mamimili ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Pero mas papababain pa yan ng Department of Agriculture sa katapusan ng Marso. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. May-ari ng karinderya si Elsa. Ayon sa kanya, dahil bumababa na ang presyo ng bigas sa merkado, bukod sa mas marami na siyang mabibiling kilo ng bigas, mababago na rin aniya ang presyo ng kada takal ng kanin sa kanyang karinderya. 49 po isang kilo. Bababa din yung takal niya kasi 15 ang benta namin. Nagiging siguro 12 o kaya 10 ganun.
Plano pang ibaba ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice sa katapusan ng Marso. Mula sa kasalukuyang 49 pesos, pinag-iisipan ng gawing 45 pesos ang MSRP bawat kilo. Bagamat hindi pa ibinababa sa 45 pesos ang MSRP sa bigas, naglalaro na sa 45 hanggang 49 pesos ang kada kilo ng bigas sa kamuning public market, habang 40 pesos naman sa well-milled local rice. Isa pang opsyon sa murang bigas ay ang kadiwa ng Pangulo na mabibili na rin sa mga public market kagaya na lang sa kamuning public market. 47 po, bumaba kasi 50 yan dati. Pero alam niyo mas maganda yung kadiwa, yung 29. Nung natikman ko yung kadiwa, masarap. Kung mananatiling malakas ang palitan ng piso at patuloy na bumaba ang presyo ng bigas sa world market, maaaring ibaba pa sa 45 pesos ang MSRP ng imported na bigas. Ayon sa DA, bumaba na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado sa pinakamababa nito sa higit 2 taon. Bumagsak na sa halos $400 o mahigit 22,000 pesos bawat tonelada ang ilang uri ng bigas. At $490 o nasa 28,000 pesos bawat tonelada na lamang ang landed cost ng 5% broken imported rice. Mas mura na ito ng halos 11,500 pesos kada tonelada kumpara sa presyo nito noong November 2024. Kung babalikan, unang ipinatupad ang MSRP sa bigas noong Enero sa 58 pesos MSRP. At pagpasok ng Marso, bumaba na sa 49 pesos ang MSRP ng bigas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nadiskubre sa Kamara ang karagdagang mga pangalan na kasama umano sa mga nakatanggap ng confidential funds mula kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan ang Jay Camote, Miggy Mango at 5 Dodong na wala pa o napawang walang record sa Philippine Statistics Authority. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Nadagdagan pa ang listahan ng mga umano'y kaduda-dudang pangalan na kasama sa mga nakatanggap ng milyon-milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022 hanggang 2023. Base sa mga ebidensyang nakuha ng House Prosecution Panel bilang paghahanda nila sa impeachment trial ukol sa Vice Presidente, mayroon ding mga pangalan na Jay Camote, Miggy Mango at 5 Dodong sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng tanggapan ni VP Sara. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, tulad ni na Mary Grace Piatos at Xiaomi Ocho, wala ring record sa Philippine Statistics Authority ang mga naturang recipient. Sa kabuuan, humigit kumulang 50 milyong piso pa naman ang pondo ng bayan na naipagkaloob umano sa kanila. Nakakalungkot na ganito, no? Parang talagang sadyang inaabuso yung sistema. Ginagamit nila yung mga loopholes, ginagamit nila yung mga gray areas para mag-abusuhin nila tong sistema. Dahil sa dagdag ebidensyang ito, tingin ni Ortega, mas lumakas pa ang impeachment case ng Kamara laban sa Vice Presidente, kaugnay sa umunoy mali niyang paggamit ng pondo. Budget briefing, ng committee hearings, hindi pa rin mapaliwanag. Paano na lang dun sa impeachment court? Kaya sa tingin ko, isa to sa top 2 ko talaga to. Siyempre, yung sa death threats, saka ito talaga. In no specific order, parang sila yung top 2 ko talaga. Una nang itinanggi ng kampo ng Vice Presidente na may anomalya sa naging paggamit nila ng confidential funds, bagamat hindi kumbinsido rito ang mga kongresista. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.